Hello guys! Magandang araw po ulit sa lahat at mega love shoutout sa lahat po ng ating mga manonood sa sulok makri ng mundo. Magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi po sa ating lahat at sana po ay safe tayong lahat. No? So, ito na naman si Kapitana ni Heights, ang kapitana na walang barangay pero maraming tanod ang nakabantay. Ang magbibigay po ng reaction video na naman dito sa mga napapanood natin at yung mga umiinit na mga nagtitrending issues ngayon guys, lalo na dyan sa community ng Kalinga po saan dyan tayo nakatutok at nanonood. So, yun guys, nakita ko kasi itong post ni Beyonce sa Facebook, no? May nag-post na mga supporters at dito humingi siya ng sorry kasi hindi daw niya kaya ng konsensya niyang magpaasa pa sa mga supporters, which is tama, very good, no? Saludo ako dito sa ginawa ni Beyonce kasi ito naman talaga ang dapat, no? Kasi sa ngayon pa lang ang dami na talagang nag-e-expect, ang dami na talaga na mga supporters ang nag-aakala na talagang sila na ni Edo ang magkakatuluyan, no? Sila na yung magiging real couple, no? So, ang daming issue, no? Ang daming toxic kung saan nadadamay na yung kanyang mental health, nadadamay na yung kanyang peace of mind, na pati yung kanyang pamilya at magulang nadadamay na rin sa issue. Pero kung tutuusin, part po yan ng part po yan ng social media, no? Bago nila tinanggap yung offer na maging beneficiary at sila ay binablog dito sa SOCMED, ay talagang mapapublic na yung kanilang buhay, no? Kumbaga mawawalan sila ng privacy, especially kung may mga bashers, no? So dito sa ginawa ni Beyonce, actually dapat matagal na niyang ginawa yan no? Kaso lang siguro dahil sa tumatanaw ng utang na loob sa kalingap, di ba, ay nahihiya siyang magsabi. Pero ngayon siguro nagkahanap siya ng pagkakataon na magkaroon ng lakas ng loob na masabi kasi wala naman ibang maapektuhan at magsasuffer kundi siya lang din naman at ang pamilya niya. So dito, no, hindi siya sumipot doon sa tagpuan nila, no? So dito siya na dito niya na sabi kay Kalinga Prab na ayaw na niya magba-vlog. Kumbaga tapusin na niya yung love team ng EDSA, although nasabi niya sa palagi nilang pagsasama at pagtatandem sa paggawa ng content, unti-unting nahuhulog yung loob niya doon kay Edo. Which is tama yun guys, kasi tayong mga babae, mabilis lang na talaga tayong ma-fall sa mga lalaki guys, no? Especially kung pinapakitaan tayo ng pagkikare, no? Pinapakitaan tayo ng tawag dito, yung pagka-gentleman, no? So, madali talaga tayong ma-inlove ng mga babae, guys, no? Pero bata pa naman si Beyonce, no? Marami pa siyang makikita, marami pa siyang ma-experience, marami pa siyang may encounter ng mga iba't ibang mga tao or mga lalaki, no? Malay natin, no? May dawan talaga na naghihintay para sa kanya. Pero kung talagang magkagustuhan sila ni Edo, at kung sila talaga ay meant to be talaga sila at the end, no? Pero malay natin. But for now, maganda yung ginawa ni Beyonce kasi aside sa magkakaroon siya ng peace of mind, makapag-focus siya sa kanyang pag-aaral, no? At yung mga sponsors naman na talagang nagmamahal sa kanya, kahit naman yan na wala ng love team, kung gusto nilang sumuporta, susuportahan pa rin naman yan, like doon sa kanila ni Joy, no? Na kahit walang love team si Joy dati, may mga sponsors talaga na tumutulong sa kanila. Yan talaga yung mga totoong sponsors na gusto nilang tumulong, hindi yung naandyan lang sila para may kilig-kilig, no? Kumbaga tumutulong sila with kapalit, no? Pag wala ng love team, ayaw na nila, no? Kasi wala na silang mabe-benefit o wala nang kapalit yung tulong nila, no? So maganda yung ginawa ni Beyonce, magandang desisyon yan, para nagpakatotoo siya, no? Para kahit paano hindi na umasa yung mga fans, no? Sana, no, dito sa ginawa ni Beyonce ay magiging eye-opener rin to sa ibang mga love team dyan, no? Like sa Jomcar, sa Mikris, no? At saka sa Franjoy na yan, na ngayon ay nag-uumpisa na naman silang magpapahype. Walang masama kung mag-love team, no? Pero dapat iklaruhin ninyo sa mga supporters na yan ay for entertainment lang, no? Yung love team lang para lang pasayahin kayo, pakiligin kayo. Kasi minsan pag nanonood tayo din, parang nagre-reminisce yung kabataan
natin, naranasan din naman natin yan guys, pero may limitation. Kumbaga klaro sa mga supporters na yan ay for entertainment purposes lang, no, na huwag silang mag-expect ng sobra-sobra to the point na, di ba, na magbubuhos talaga sila dyan ng emotion, magbubuhos sila ng mga pera nila para sa future ng dalawa na akala nila ay sila na talaga yung magiging mag-asawa sa bandang huli, no. So yan, malaking disappointment kasi yan sa mga supporters guys, no, yung nag-expect ka ng sobra, tapos pag hindi mo yan makuha yung expectation mo, ma-disappoint ka, no. Diyan nagsisimula yung magkakaroon ng issue, magkakaroon ng bashing, no. So maganda yan, no, kasi napakatotoo siya. So sana diyan sa mga ibang mga love team, magpakatotoo din kayo, no. Klaruhin ninyo sa mga supporters nyo, sa mga sponsors nyo kung ano ba talaga yung totoong status nyo, kasi bandang huli pag magkaganyan din kayo sa EDSA, ay marami na namang masasaktan, no. Naranasan nyo na sa Danjoy kung gaano kasakit yung naging impact nung time na yun, kasi nag-expect talaga ang lahat na magsyota talaga si Joy kasi Dan, kasi nga nagpaalam talaga kay Nana Imelda na manligaw hanggang sa naging sila na umamin, no. So sinakyan naman ng ibang mga sponsors yon, plus talagang nagpapahype talaga, nagpaasa din talaga yung mga taga Kalingap, lalo na si Kalingap Rab, no. Bandang huli na lang sinabi na scripted nung nagkaroon na ng problema, pati nga yung pagkaroon ni Dan ng tawag dito ng commitment dun sa iba ay itinago nila, no. So yun, sana dyan sa Jomcar, sa Mikris at sa mga darating pang mga ibang mga love team dyan, magpakatotoo kayo, no? Kasi ang lumalabas dito, tinutulungan na nga kayo, nanloloko pa kayo, no? So lumaban kayo ng patas, no? Huwag tayong manloko kasi kayo, nag-i-enjoy kayo, ang saya-saya ng buhay ninyo, pero yung mga supporters na tumutulong sa inyo, nagkakaroon ng heartbreaks, nagkakaroon ng emotional damage, no? So hindi maganda, no? Hindi maganda. Yung iba dyan ay talagang nag-i-invest sila ng emotion nila, nag-i-invest talaga sila ng mga kaperahan nila, kasi parang pinipicture out nila na someday pag mag-asawa na sila, di ba, pag uwi ng Pilipinas mapupuntahan nila, no, mga ganyan guys, no. So ayan, no, sana maging eye-opener si Beyonce sa inyo, no, sa ibang mga love team dyan, na magpakatotoo kayo, no. And I hope itong nangyari sa Beyonce, hindi ito prank, no. Sana totoo talaga ito, kasi umay na kami sa prank guys, no. At saka hindi ito magandang prank para sa iba, no. Mantakin nyo yan. Ang daming mga nasasaktan, ang daming mga umiiyak, tapos magiging prank lang, no. So I hope hindi, pero sa tingin ko naman hindi, no. And diyan, no, sa mga parents, no, sa mga magulang din ng mga love team, di ba, na nakikiride on din sa pagpapahype, pagpapakilig, di ba? Kasi alam nyo naman di ba, sundin nyo talaga yan, no? Kasi kayo lang naman ang nababenefits dyan di ba? O siyempre, kung bibigyan kayo ng pera, gaganda ang buhay nyo, magkakaroon kayo ng maraming sponsor, of course, sasakay kayo, no? Pero pag dumating yung problema, huwag kayong iiyak-iyak at mag-post sa social media, nakala nyo biktima kayo, nakala nyo niloko kayo, na kunwari nasaktan kayo. Pero sa umpisa pa lang, nakikiride on din kayo. Nagtataka nga ako, pati mga magulang ngayon na involved na dyan sa script na yan. Di ba? Ang lumalabas dyan, parang buong pamilya na yung naging beneficiary. Tapos, pag nagkaroon ng problema, paawa effect, paiyak-iyak, magpo-post sa social media, magko-comment noon sa mga live streaming na akala mo naman kinakawawa sila. Pag pag maraming mga blessings, pag maganda ang buhay, 'di ba? Maraming mga natatanggap, tahimik. No, tahimik sila, namumuhay ng tahimik at nag-i-enjoy. Pero pag magkaroon na ng issue, magkaroon na ng problema, andoon na gumagala na sa mga live streaming, nagko-comment, 'di ba? Nakakala mo naman kinakawawa sila, tapos magpo-post sa Facebook, sa social media, 'di ba? Nakakala mo naman sila yung naging biktima. Kayo na ngayon tinulungan. Tapos nakikisakay pa kayo sa panluloko sa mga supporters ninyo. Lumaban kayo ng patas, hindi kayo nahiya, na ini-enjoy nyo yung buhay ninyo galing sa pinag-arapan ng ibang tao, na yun man lang sana yung masusukli ninyo, yung magpakatotoo kayo. No, ulitin ko, no, walang masama na mag-love team kung sa umpisa pa lang sana, 'di ba, kinaklaro nyo na sa mga fans,
Hindi yung nagpapaasa kayo, nagbibigay kayo ng hope, di ba? At tapos sumasakay-sakay din kayo, ginagatungan nyo din, nagsusulsol din kayo, di ba? Kaya naman yung ibang mga panatiko, Diyos ko, kulang na lang talaga. Maglulupasay, no? Dahil sa parang sila pa yung na-in-despair, sila pa yung nabigo, no? Diyan sa mga nangyayari sa love team na yan. Diba? Maging ano tayo, no? Maging patas tayo, maging grateful tayo, 'di ba? Kasi kayo na nga yung tinutulungan, 'di ba? Ini-enjoy niyo na nga yung pinaghirapan ng ibang tao, 'di ba? Ini-enjoy niyo yung buhay niyo na galing sa pinaghirapan ng ibang tao, pinagpawisan, pinagpuyatan ng mga sponsor, tapos lulukuhin niyo para saan yung konsensya niyo? Nasaan yung konsensya ninyo? Tapos ang ending, parang kayo pa yung naging kawawa, kayo pa yung naging biktima. 'Di ba? Magpakatotoo kayo. Ang pangit, no? Ang pangit tingnan na, 'di ba? Namumuhay kayo ng natatamasa ninyo yung magandang buhay galing sa pinaghirapan ng ibang tao at ng mga sponsor. Ang ending, lulukuhin nyo pa yung mga supporters ninyo dahil yan sa mga kaik-ikan ninyo. Diyos mio, Marimar. Pati kayo mga matatanda, nakikisali na rin kayo. Na supposed to be kayo yung magtatama. Oy mga anak, Kalinga Prab. Okay, no, huwag nating paasahin yung mga supporters. Magpakatotoo tayo, sabihin natin kung ano yung totoo na hindi naman talaga totoo na mag-showta ito. 'Di ba? Kung ito ay scripted lang, for entertainment lang to, para sa katuwaan, para ma-enjoy yung mga supporters natin, 'di ba? Pero wag silang umasa, dapat ganoon, hindi yung kayo yung mga matatanda, mga magulang, kayo din yung sumasakay-sakay din kayo para manloko sa mga viewers ninyo. Masarap ba? Matamasa ang masarap na buhay galing sa panluloko, galing sa pinaghirapan ng ibang tao. Pasalamat kayo, you're so blessed na sinami-dami na pwedeng tulungan dito sa buong mundo. Isa kayo sa napili na matulungan na galing sa pinaghirapan ng mga sponsors. Tapos, kasabwat pa kayo para sa panluloko, para masaktan yung mga supporters. Emotional torture yung ginagawa ninyo. Tapos pag nagkaroon ng issue ng problema, akala nyo kayo pa yung naging biktima. Parang feeling ninyo kayo pa yung niloko. Ay my goodness, no? So ulitin ko, ayan, maganda yung ginawa ni Beyonce, and sana maging aral yan sa inyo, sana maging eye-opener yan, na magpakatotoo din kayo, no? Diyan kay Beyonce, kung talagang mahal ng mga supporters yan, ay isusundan pa rin ng mga sponsors yan, no? So wala namang masama kung suportaran nyo si Beyonce, di ba? Basta wala lang lokohan na mangyayari, no? Diyan sa mga beneficiary, kung talagang susundan kayo ng mga sponsor, susuportahan para kayo ng mga sponsor hanggang makatapos kayo sa pag-aaral nyo, wala namang problema yan, kasi charity pa din naman, tulong pa din naman yan. Pero yung mga idaan ninyo sa panluloko, na maraming taong iiyak, maraming taong masasaktan, no? Maraming taong magkakaroon ng emotional damage, no? Magkakaroon ng mga Diyos mio, Marimar, no? Hindi na po tama yan, Hindi na po tama yan. Kung gusto nyo tumulong, tulong kayo, pero yung walang kapalit, no? Parang ganon. Kasi kung tutuusin, wala ibang nakikinabang yan, kundi kayo dyan. No? Kayo dyan na nagbe-benefits ng mga pinaghirapan ng ibang tao, kayo yung nakikinabang. Pero ang kapalit niyan, isasaktan nyo pa mandang huli. Di ba? Masakit. Napakasakit, Kuya Eddie. So maraming salamat po, and sana magiging no, magkaroon ng realization yung mga nangyayari. Kumbaga, sa lesson learned, ilang beses na nangyayari yan, hindi pa kayo natuto. Ilang beses pa ba gusto nyong mangyari ulit yan para magising kayo sa katotohanan? 'Di ba? Maraming salamat po, and God bless everyone.